Sa mga ganitong panahon, mga kapatid, dito po natin nararanasan, karamihan sa atin excited sapagkat malapit na nga yung pag-celebrate natin ng Christmas. Actually, ang mga Pilipino, tayo po mga Pilipino, tayo daw po yung may pinakamahaba na panahon na mag-celebrate ng Christmas. Kasi pagpasok pa lang daw po ng Ber, sa atin Pasko na. Tama po ba? Pero kapag ka nag-December na, dyan na po talaga nakakaramdam tayo ng excitement. At hindi lang excitement, no, mixed emotions. Sa iba, pag-aalala. Nagwo-worry po yung iba. Bakit nagwo-worry yung iba? Sapagkat sa mga panahon na ito, nangangamoy po ito ng gas. Nangangamoy gastos. Pero mga kapatid, sa mga ganitong klase po ng panahon, dito po sometimes natin nakikita yung pong kakayanan ng bawat isa po sa atin. When I say kakayanan, hindi lamang po materially. Yung kakayanan po natin kung paano tayo magiging masaya, yung kakayanan kung paano mo mapapatawad. Kasi ito rin yung panahon ng pagpapatawad, tama po ba? Ito rin yung panahon ng pagbibigay. So somehow, sa mga ganitong panahon po tayo na-challenge. And nakikita natin madalas yung limitasyon at yung hangganan ng kakayanan ng bawat isa po sa atin. Hindi lamang materially, hindi lamang financially, pero sa iba't ibang aspeto po ng ating pong mga buhay. At kung minsan, sa mga ganito rin panahon, hindi man po natin to gusto na tanggapin, pero dumarating po tayo sa point na nandun nga yung kung minsan parang pakiramdam natin na kahit gustuin pa natin gawin ng isang bagay o kahit na nga gustuin pa natin na magkaroon ng mga bagay, lumalabas po na parang yung meron tayo ay kulang pa rin. Amen po ba? So, ang pamagat ng ating po pag-uusapan ngayon pong umaga ay pinamagatan ko pong when less becomes more. Trusting God's provision in our limitation. Tayo po muna isaglit na yumuko, tayo po ay manalangin. Naniniwala po ako mga kapatid na bagamat dumarating po tayo sa punto ng mga kakulangan natin at kahinaan, sapat at higit pa ang biyaya ng Diyos para punuan ang lahat ng ating pong mga pangangailangan. Amen po ba? Pag-aralan po natin ngayon pong umaga at balikan po natin yung kwento na nangganap nung ang ating Panginoong Hesus ay naghimala sa pamamagitan po ng ilang piraso ng tinapay at isda para pakainin ang libo-libong mga tao. At alam ko po, narinig nyo na po, ilang beses na po ang kwentong ito, ang mensaheng ito, pero ngayon pong umaga, hayaan po natin ang Banal na Espiritu na patuloy na mangusap at magturo sa atin kung ano po yung mensahe na nais po niya na matutunan po natin para sa araw po na ito. Ang ating pong teksto ay nasa John chapter 6, simulan po natin sa verse 1 and onwards, at patuloy po tayong gabayan ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaralan ngayon pong umaga. Basahin po natin sabay-sabay. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalagang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. So sa mga panahon po na yan, marami na pong ginawang himala ang ating Panginoon. Namely, ginawa niyang alak ang tubig, nakapagpalakad siya ng pilay, nakapagpamulat siya ng bulag, nakapagsalita siya ng pipe, marami na po siyang nagawang himala. That is why marami na pong tao ang sumusunod sa Kanya because of those miracles na nasaksiyan po nila. So pagdating po sa verse 5, tumanong si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? So dito na po nagsimula yung pong sitwasyon na kung saan tinanong po ng Panginoon ng kanyang mga alagad, nakita po niya yung mga tao sapagkat nandun yung pag-aalala, nandun yung pagmamalasakit po ng Panginoon. Ito pong tanong na ito ng Panginoon kay Felipe ay tanong na hindi po ito tanong na hindi niya alam ang sagot. Ang ating Panginoon pag nagtanong, alam niya ang sagot. Para sa kagaya ng ilan sa mga magulang na naririto. Kapag nagtanong po kayo sa asawa ninyo, pag nagtanong po kayo sa anak ninyo, hindi ba? Kung minsan nagtanong kayo, pero totoo, alam nyo na yung sagot. Amen po ba? Minsan, gusto lang natin subukan yung tinatanong natin kung talaga bang magsasabi siya ng totoo. At dito mga kapatid, nakita po natin yung pagmamalasakit po ng Panginoon.
Nakikita po natin dito yung puso ng Panginoon para sa atin lahat, na hindi lamang po siya after doon po sa pagpapalang spiritual sa pamamagitan ng kanyang pangangaral at himala, pero after din po sa kapakanan ng bawat isa po sa atin. That is why dito po nakita po natin yung puso ng Panginoon. Nandito po yung pagmamalasakit ng Panginoon para sa mga tao. At as early as now, gusto ko rin po sabihin po sa inyo na the same po yung puso ng Panginoon o ng Diyos para sa bawat isa po sa ating naririto. Na alam po niya yung lahat ng ating po mga pangangailangan. Na nandun po yung pagmamalasakit ng Panginoon na hindi niya po tayo hinahayaan sa sitwasyon na kinilalagyan po natin. Alam po ng Diyos na may pangangailangan ka. Alam ng Panginoon na meron kang kakapusan. Alam ng Panginoon na meron tayong kakulangan. That is why nagtanong sa kay Felipe, out of concern. Dahil nandun yung kanyang compassion dun sa mga tao. Pero itong tanong na ito kay Felipe ay isang tanong, hindi para malaman ng Panginoon ang sagot, kung hindi para subukin ang kanyang mga alagad. Tuloy natin ang basa. Verse 6. Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryo ng tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tig-kakaunti ang mga tao. So dito nakikita po natin, mga kapatid, yung intensyon ng Panginoon, bakit siya nagtatanong. Nagtatanong siya hindi dahil hindi niya alam ang sagot. Nagtatanong siya upang subukin niya ang kanyang mga alagad. And the same with us sa panahon po natin ngayon. Sometimes may mga tanong na dumarating po sa buhay natin sa mga partikular na sitwasyon na nagiging tanong para sa atin. But you know what? Sometimes yung mga tanong na yan ay hindi po dahil hindi alam ng Diyos yung gagawin niya or hindi siya prepared sa gagawin niya. Minsan, dinadala po tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na nagkakaroon tayo ng tanong para subukin kung gaano na yung pagkakakilala natin sa Panginoon. That is why maalala po natin, doon po sa parable of the sower, nandun po yung isang pagkakataon na yung daw pong mga binhi na natanim sa mabatong lugar. Darating daw po ang pagkakataon na susubukin yung salita. At kapag hindi raw po nakapag-ugat, ito raw po ay mabubunot at ito raw po ay mamamatay. That is why napakahalaga po na kapag nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon, by the way mga kapatid, bakit nga po ba tayo nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos? Nakikinig at nag-aaral po ba tayo ng salita ng Diyos dito para ma-entertain, para mapasaya, para mapagaan ang ating kalooban, or somehow, ang totoong reason kung bakit natin pinag-aaralan ng kanyang salita ay para mas makilala natin kung sino ba siya na author ng kanyang salita. We are gathered here Sunday after Sunday at kung minsan may Bible study pa tayo at kung minsan nakikinig pa tayo sa radyo at sa iba't ibang mga mediums or mga paraan. Why? Because we believe ito yung paraan natin na sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, mas makikilala natin kung sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran natin. At kapag mas nakikilala po natin ang Panginoon, nandun mas lumalalim yung ating pong pananampalataya at pagkakakilala po sa Kanya. So that pag dumarating po yung mga sitwasyon na kagaya po ng dumating sa panahon po nila na meron pong malaking pangangailangan, alam natin kung ano gagawin natin. At dito makita natin kung ano ginawa ni Felipe. Pinapakita lamang po ni Felipe at mamaya meron pang isa si Andres. Ano sagot ni Felipe? Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, di sasapat para makakain ng tig-kakaunti yung mga tao. Alam nyo mga kapatid, napaka-challenging kasi nung tanong ng Panginoon. That time. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon, pag nagpakain ka ng 100 tao, madali lang. Bakit? Daming fast food dyan eh. Ang daming Goldilocks, ang daming bakery, o kung tinapay ang ipapakain, maraming panaderia dyan. Para magpakain ka ng napakaraming tao, tama? Pero nung panahon po nila, hindi po ganun ang sitwasyon. At pangalawa pa, nasa disyerto po sila. Nasa lugar po sila na kung saan wala ho talaga silang mabibilhan. At dinagdag pa ni Felipe, kahit na raw 8 months na sahod, yung 200 dinar ay katumbas ng 8 buwang sahod ng isang empleyado. So kung sumasahod ka ngayon ng 15,000 a month, so magkano po yun? Mahirap mag-toast, 10,000 na lang a month. So sa 8 buwan, 80,000. Sabi ni Felipe, Lord, kahit may pera tayo, wala tayong makukuha. Hindi natin mapapakain ng kahit tiko konti yung ganyang karaming tao.
So napaka-challenging po nung tanong, napakahirap nung tanong para sa mga alagad. Practically speaking, napakahirap para sa kanila. Pero tignan po natin, si Andres meron din pong ginawang paraan. Si Andres na kapatid ni Simon, isa sa kanya mga alagad ay nagsabi sa kanya, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda, subalit gaano na ang mga ito sa ganitong karaming mga tao? Nabanggit ko po kanina mga kapatid, dumarating tayo minsan sa mga sitwasyon na kung saan nagkakaroon ng tanong sa ating pong mga buhay. Mga problema, pagsubok na kinakaharap natin, na madalas hindi natin alam kung ano gagawin natin, kaya napapatanong po tayo. Amen po ba? Pero ito gusto ko sabihin po sa ating lahat mga kapatid. Minsan, nagtatanong ka pa lang, alam na ng Diyos kung ano kanyang gagawin. May binabalak ka pa lang, may ginagawa na ang Diyos. At dito natin makikita yung kapangyarihan at kabutihan po ng Diyos. Nagtanong siya, hindi niya alam. Nagtanong sa kanya mga alagad, hindi kailangan niya ng tulong kung ano kanyang gagawin. Alam na ng Panginoon ang gagawin niya. At yun yung gusto kong matutunan po natin ngayon pong umaga. Na ano po? Na bago ka pa man mag-isip ng gagawin mo, bago ka man humakbang ng mga bagay na gusto nating gawin, ang Diyos nagsimula ng gumawa sa ating mga buhay. Amen po ba? May binabala ka pa lang, may ginagawa na ang Diyos. So nakita po natin dito si Felipe at si Andres na tulad din po ng marami po sa atin na pinatutunayan lang po yung ating pong mga limitasyon at kakayanan. Sabi ni Felipe, impossible. Kahit may pera tayo, hindi natin mapapakain yan. Si Andres naman, gumawa ng paraan. So somehow gusto kong i-take regard si Felipe at si Andres, especially si Andres, na gumawa ng paraan. Di ba? Kung wala silang malasakit, gaya ng inaakala ng iba, kung wala po talaga silang malasakit, hindi na po sila mag-iisip ng paraan eh. Pero itong si Andres, naghanap pa. Gumawa pa siya ng paraan at ang nakita niya isang bata na mayroong hawak na 5 tinapay at 2 isda. Noong mga panahon po na yan, siguro kung uso na yung mga kanta, baka napakanta si Andres eh. Lord, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. At madalas mga kapatid, sa mga sitwasyon po natin, ganyan din po tayo. Pinipilit nating gawan ng paraan yung ating pong mga sitwasyon. Pinipilit nating gawin yung magagawa natin, but in the end, ng pagsisikap po natin, doon natin nakikita yung ating pong mga limitation, doon natin nakikita yung hangganan ng ating kakayanan, doon natin nakikita yung ating pa ring kakulangan. Amen po ba? Kahit ginawa mo na ang lahat. Ano ibig ko sabihin? Sa mga panahon na dumarating po tayo sa ganitong punto, na kahit ginawa mo na ang lahat, pero parang kulang pa rin, we have to admit, we have limitations. Kailangan nating aminin sa Diyos na tayo po ay may mga limitasyon. Amen po ba? Na lahat po tayo ay may limitasyon. Sadya pong may hangganan, merong limitasyon yung magagawa po nating mga tao. At yung mga limitasyon po natin ay normal lang na katangian ng isang tao. Yung hangganan ng ating kakayanan ay isang normal lang na katangian natin. Bakit? Sapagkat nilikha po tayo ng Panginoon na meron pong limitasyon. Alam niyo po ba yon? Bagamat sabi po ng salita ng Panginoon, nilikha po tayo ayon sa kanyang wangis at larawan, pero hindi tayo nilikha na maging tulad ng Diyos. We have to remember that. Na nilikha tayo ayon sa kanyang wangis at larawan, but we are never created to be like God. Na ibig sabihin, hindi tayo Diyos, hindi tayo katulad ng Diyos, na ang Diyos walang hanggan, na ang Diyos infinite, na ang Diyos walang hanggan ng kakayanan. Tayo po na tao ay meron pong hangganan ang kakayanan. Paano ko po nasabi? Hindi po ba dun po sa creation? Sabi ng Panginoon kay Adan at kay Eva, makakain nyo ang anumang prutas na makakain nyo sa hardin ng Eden. Maliban lang dun sa isang puno na huwag nyo kakainin ng bunga. That's limitation. Nandun yung hangganan. Pwede nilang kainin kahit na Pwede silang magmukbang, pwede silang mag-anli. Pero sabi ng Panginoon, wag lang itong isang puno na ito. Ipinapakita po dun yung limitasyon. And sometimes limitations is for our protection. Minsan naglalagay po ang Diyos ng limitasyon sa buhay natin, yun ay para ingatan po ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Ano ibig sabihin?
Usong-uso po ngayon mga unli foods. Unli rice, unli soup, unli drinks, lahat ng unli. But you know what? Unlimited buffet exposes our limited belly. Na kahit sabihin mo pang unlimited buffet yan, kahit sabihin mo pang unlimited yung pagkain, ang tiyan natin may limitasyon. Tama po ba? At yung limitasyon na yon ang nag-iingat sa atin para hindi ka magkasakit. Amen? Ano pa ang limitasyon natin? Di ba limitasyon din matatawag yung pagtulog? Na kailangan natin matulog araw-araw? Bakit di lang tayo pwede palagi nalang gising? Bakit di tayo nilikha ng Panginoon na lagi nalang gising? At actually, yung iba gusto lagi lang gising eh. Ayaw natutulog. Bakit? Kasi para sa kanila, sayang matulog. Meron pa akong pwedeng gawin. Gagawin ko na lang kaysa matulog ako. But you know what? Pag hindi ka natulog, ano mangyayari sa'yo? Ha? Pag hindi ka natulog, pwedeng wala ka ng gising. Amen po ba? So ano ibig sabihin? Yung mga bagay na yan, yun yung mga limitasyon po natin. Pinapakita po niyan yung ating pong mga limitasyon. Ganon din si Adan, nilikha po siya na hindi lang po siya. Ang sabi ng Diyos, hindi mabuti sa tao ang mag-isa. Igagawa ko siya ng makakatuwang niya. So meaning to say, ang Diyos po talaga nilikha po tayo na meron pong limitasyon at hangganan ng kakayanan. Bakit? Dahil alam ng Diyos na hindi natin magagawa ang lahat ng bagay at kakailanganin natin ang iba. Amen po ba? Pakisabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Naalala ko yung preaching ni Bishop di ba? Meron siyang pamagat na ganyan Kailangan kita, sana kailangan mo rin ako. Amen? Pero alam nyo mga kapatid, minsan iniisip kasi natin na yung limitasyon natin, hadlang lang yan sa buhay. Pakiramdam natin, burden, na merong hangganan yung kakayanan mo. Kasi may iba po sa atin, ang iniisip, kung magagawa ko lang sana ang lahat, di na sana ako mahihirapan. Kung pwede ko lang sanang gawin ang lahat, wala na sana magiging problema, kung kaya ko lang. Familiar po ba yung mga dialogue na ganyan? Alam niyo, kung kaya ko lang lahat, di ko na iutos sa inyo Ako na lang gagawa. Kung magagawa ko naman ang lahat, hindi na ako mag-aasa sa inyo. Hindi na ako mag-uutos. Hindi na ako maghahanap. Kung kaya ko lang gawin ang lahat. You know what? That is the reality. We have to admit we have limitations. And you know what? Limitations is not a burden, rather a blessing to teach us that we are not God. Yung limitasyon at hangganan ng ating kakayanan ang nagpapakilala na hindi ka Diyos. Ano ibig sabihin nito? Na hindi po tayo Diyos, na hindi natin magagawa ang lahat. Kaya nga pag may mga pagkakataong sitwasyon na parang hindi mo na magawa, yan yung nagpapaalala sa iyo na tao ka, hindi ka Diyos. So ibig sabihin, kung meron ka mang hindi magawa para sa pamilya mo, kung meron ka mang hindi magawa para sa sarili mo, kung meron ka mang hindi magawa para sa kalusugan mo, hindi ka gumaling-galing, kapatid, hindi tayo Diyos. At huwag tayong maging Diyos sa ating pong mga sarili. Huwag kang maging Diyos sa pamilya mo. Huwag kang maging Diyos sa hanap buhay mo. Huwag kang maging Diyos sa mga bagay trying to think na kaya mo ang lahat. Na kaya natin ang lahat. Kaya nga kung minsan kahit yung pagpapatawad ang hirap gawin. Bakit? Kasi hindi tayo Diyos. Ipinapakita lang po ng ating pong kakayanan, yung pong pagiging tao natin na meron pong limitasyon at hangganan ang kakayanan. Amen po ba? Kaya nga sa mga panahon at pagkakataon po na ito, we have to realize and we have to consider na yung mga limitasyon na yan ay hindi po burden, bagkus ay blessing. Bakit? Sapagkat yan po yung nagtuturo sa atin para patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 15 and 16, ano po sabi dyan? Sabi po dyan, nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng ng kahinaan natin. Dahil nararanasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. 16, kaya huwag tayo magatubiling lumapit sa trono ng maawang Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Yung word, huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng maawang Diyos. Kailan? Sa tuwing
nararamdaman natin, sa tuwing nararanasan natin na meron tayo, na lumalabas yung ating kahinaan, na lumalabas yung ating kakulangan, na lumalabas na may hangganan yung ating kakayanan. Yun yung pagkakataon na yun yung pagkakataon na kapag dumarating tayo sa punto ng ating buhay na wala na tayong magawa sa isang sitwasyon, sa isang partikular na sitwasyon sa ating buhay, hindi ito hadlang o hindi rin ito kabigatan, bagkus ito ay isang daan o pagkakataon para isuko natin sa Diyos ang lahat sa ating buhay. We need to surrender everything to God. Amen po ba? Sa mga panahong parang pakiramdam mo na hindi mo kaya, sa mga panahon na lumalabas yung hangganan ng ating kakayanan, hindi mo kayang magpatawad, hindi mo kayang i-provide yung pangangailangan ng iyong pamilya, hindi mo kayang siguruhin yung kinabukasan ng iyong mga anak. Sa mga panahon na na-expose yung limitasyon ng ating kakayanan, that is the time that we need to surrender everything to God. Bakit? Hindi tayo Diyos. At merong Diyos. At yung Diyos na pinaglilingkuran natin, siya yung nakakaalam ng kanyang gagawin na pinakamakakabuti para sa bawat isa sa atin. Alam niyo, kapag hindi natin, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, karamihan sa mga hindi magagandang pangyayari nangyayari sa ating buhay, yun yung mga pagkakataon na hindi natin isinuko sa Diyos ang isang sitwasyon. Bagkus pinilit nating gawin sa sarili nating paraan. Kaya nga, may mga consequences yung ating pong mga actions. But when we surrender to God, when we cast all our cares to God, ang sabi po ng salita ng Panginoon, casting all our cares because He cares for us. Ipagkatiwala natin sa Panginoon lahat ng ating kabalisan at alalahanin. Bakit? Sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa atin. Tignan po natin kung ano po nangyari. Right after po na sinabi ni Andres, meron po ditong 5 tinapay, 2 isda, ano ginawa ng Panginoon? Verse 10. Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo mga tao, madamo sa dakong iyon, kaya tumupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Actually, hindi lang po 5,000 yan. Kasi that time, lalaki lang po binibilang. Pero, i-assume po natin na may kasama po yung asawa, may kasama po yung anak. So, sabi ng ibang mga Bible scholars, most probably, mga nasa 10,000 people. Yung pong mga tao na nandyan sa panahon po na yan. Ano ginawa ng Panginoon? Pinaupo niya ang mga tao. The first thing Jesus did was to ask everyone to sit down. Mga kapatid, bakit kaya pinaupo muna ng Panginoon ng mga tao? Ano dahilan ng Panginoon? Para magkaroon ng kaayusan? Pwede. Pero ano pa ang dahilan ng Panginoon kaya? Bakit niya inutusang umupo muna ang mga tao? Because Jesus wanted them to take a rest. Amen po? Ang gusto ng Panginoon na kahit may pangangailangan kayo, yes, naiintindihan ko, gutom kayo, yes, naiintindihan ko, kailangan nyo ng pagkain, pero gusto ko muna na makapagpahinga kayo. Ano ibig sabihin nito? Ang gusto po ng Panginoon din sa bawat isa po sa atin na kahit meron tayong kakulangan, kahit meron po tayong mga limitasyon at meron tayong mga pangangailangan, ang gusto ng Panginoon, magawa pa rin po nating mamahinga sa presensya niya. Sabi nga po sa Awit 23 verse 1 and 2, ano po nakalagay dyan? Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Sabi sa verse 1, kung ang Panginoon ang ating pastol, hindi tayo magkukulang ng anuman. At kung sakali mang dumating ka sa kakulangan, kung sakali mang dumating po tayo doon sa hangganan ng ating kakayanan, ano ang gusto ng Panginoon na gawin natin? We have to take a rest. Gusto ng Panginoon na nakapagpapahinga pa rin tayo, yung ating puso, yung ating isipan, sa kabila ng napakarami nating mga sitwasyon na kinakaharap sa buhay. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, kapag hindi mo nagawa magpahinga, kasabay ng marami mong mga problema, madalas doon tayo gumagawa ng mga paraan na hindi natin masyadong napag-iisipan. That is why God wants us to take a rest.
Bakit? Alam niyo mga kapatid, sa mundong ito, na puno ng kapaguran, ang Panginoon lang ang ating pahinga. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Nakakapagod mabuhay sa mundo, amen po ba? Yes, masaya. Yes, mas gusto nating mabuhay. Pero ang totoo, nakakapagod. Hindi mo madali. Gigising ka pa lang, may iniisip ka na. Babangon ka pa lang, may problema ka na. Matutulog ka na, hinahabol ka pa ng problema. Nakakapagod mabuhay. Kasosolve mo pa lang isang problema, may susunod na naman. Kaya natin masasabi, kung pwede ko lang sana gawin ang lahat, kaso hindi nga, sapagkat hindi tayo Diyos. Pero kahit hindi natin magawa ang lahat, at sa gitna ng mundong ito na punong-puno ng kapaguran, ang Panginoon lang po ang pwede nating maging pahinga. Kaya nga every time pumaparito po tayo, nakaka-experience po tayo ng kapahingan sa Panginoon, momentarily. Bakit? Sapagkat yun yung kailangan po natin sa buong isang linggong pagtatrabaho. Ito lang yung pagkakataon na tayo po ay makakapagpahinga. Do you realize na kapag nakaupo ka pala dyan at nakikinig ka talaga ng salita ng Panginoon, nakakalimutan mo yung problema mo? O sino rito yung kahit nakikinig, problema pa rin iniisip? Yung nakaupo ka dyan pero ang isip mo nasa bahay, nasa negosyo. Hindi po ba kapag pumarito po tayo na mayroong pong pusong handa, nakatagpuin ng Panginoon, kahit papano sa ilang oras ng pananatili po natin, nakakalimutan natin yung ating pong mga problema. At wala mang solusyon kaagad na naibigay ang Panginoon, pero nakadama ka ng kapahingahan at kapayapaan. Amen po ba? So mahalaga po ang pahinga. Pakisabi mo sa katabi mo, mahalaga ang pahinga. Take a rest. At ang pinakamasarap na pagpapahinga ay yung namamahinga ka sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Diyos. Matapos niyang paupuin, ano ginawa ng Panginoon? Verse 10, kinuha ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay pinamahagi niya sa mga nakaupo, binigyan din sila ng mga isda hanggang gusto nila. Ano ginawa ng Panginoon doon sa 5 tinapay at 2 isda? Pansinin po natin na kahit kaunti lang yung pagkain, 5 tinapay, 2 isda, ang Panginoon, nung ibinigay po ito sa kanya, hindi po siya nagtanong, wala na bang iba dyan? Baka meron pa dyan nakatago. Magtanong pa kayo sa iba, baka meron pa, pagkakasahin natin. Amen? Si Lord, hindi kagaya ng iba sa atin. Na kapag meron na, kulang pa to. Baka meron pa. Si Lord, nung naibigay sa kanya yung 5 tinapay at 2 isda, the first thing He did was what? Nirelax muna yung mga tao and then what? Nanalangin siya. At yung panalangin niya, ano sabi ron? Ipinagpasalamat niya yung pong nakuha niyang, yung ibinigay sa kanyang 5 tinapay at 2 isda. At doon natin nakita na minultiply ng Panginoon mula doon sa konti, pinarami ng Panginoon hanggang sa makakain ang lahat ng tao hanggang gusto nila. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Ipinapakita po ng Panginoon ang susi ng pagpapala ay hindi lamang po sa pagbibigay. Bagamat nasa pagbibigay, mamaya dadaanan po natin yan. Pero ang susi rin po ng pagpapala ay nasa pagpapasalamat. When we start to become grateful, God will start to pour great blessings in our life. Kapag natutunan po natin na lagi pong ipinagpapasalamat sa Diyos kung ano man yung meron tayo, gaano man kalaki, gaano man kakaunti, yan din po yung daan para patuloy nating maranasan ang masaganang pagpapala na nanggagaling sa Diyos para sa ating mga buhay. When I say blessing, mga kapatid, I'm not just speaking of material and financial blessing. That is why ang sabi po ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin may. And I imagine, nung pong nag-pray si Jesus, lifting up 5 loaves of bread and 2 pieces of fish, ano sabi ng Panginoon? Father God, I thank you for this food. Bless this food so that everyone will be satisfied. Amen po ba? Nag-pray kaya si Jesus na, Ama, 5 lang to.
2 isda, paano na? Ang panalangin ng Panginoon malamang ay ganito, salamat po. May 5 tinapay at 2 isda. Kapatid, minsan, kaya natin nararanasan lang yung kakulangan at kasapata kakulangan at yung limitasyon ng ating pong kakayanan. Why? Sapagkat minsan nakakalimutan natin ipagpasalamat kahit yung kaunti na nasa atin na. But again, when we start to become grateful, when we start to give thanks, even the smallest blessing na natatanggap po natin, doon natin masisimulan, maranasan ang pagpapala ng Diyos. Anong klase ng pagpapala? Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo ina kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Amen po ba? Yun po yung pagpapala. Yung pagpapala na meron kang kapayapaan, kaya sa totoo lang, meron naman sagana sa maraming bagay. Meron naman sobra-sobra pa eh. Pero walang kapayapaan. Do you think blessing po yun? Kaya nga sabi ng Kawikaan 10:22, ang pagpapalang galing sa Diyos ay pagpapalang walang kasamang kabalisahan. Amen? Yun yung totoong blessing. Yung kapag hindi ka nababalisa, kapag hindi ka nag-worry, bakit? Dahil meron kang kapayapaan sa puso, meron kang kapayapaan sa isipan, at mangyayari lang po yun, mararanasan lang po natin yun kapag nagagawa po natin na laging magpapasalamat sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng meron tayo sa ating mga buhay. Tila kulang man, pero kung magagawa mo magpasalamat, sasapat yan dahil magkakaroon ka ng kasiyahan, kakontentuhan, at kapayapaan. Amen po? At hindi lang po yun. Kayang punuan ng Diyos yung lahat ng ating mga pangangailangan. Philippians chapter 4 verse 19, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatiang kay Kristo Jesus. Pupunuan ng Diyos. Ano kailangan mo ngayon? Ano kulang sa iyo ngayon? Kapayapaan? Pupunuan niya ng Diyos. Ano kailangan mo ngayon? Kagalakan? Pupunuan niya ng Diyos. Ano kailangan natin ngayon? Kung ano man yung kailangan natin ngayon, pag nagawa nating isuko sa Panginoon ang lahat, kaya itong punuan ng ating pong Panginoon. At ano nangyari? Pagkatapos po nilang makakain, verse 12, nang sila'y mabusog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, tipunin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Verse 13, kaya't kanilang tinipon ng mga ito at nakapuno ng 12 kaing ng mga pinagputol-putol na 5 tinapay na si Bada lumabis sa mga kumain. 3 lesson po gusto ko makita natin dito. Una, saan po ba nanggaling yung kinain po nila? Saan nanggaling yung nakain po nung pong mga tao? Saan po ba nagsimula yun? Saan po nagsimula? Doon sa isang bata na merong na merong 5 tinapay at 2 isda. So, ano ibig sabihin? Madalas, yung sagot sa kailangan natin ay nasa paligid lang natin. Minsan, yung sagot sa kailangan mo, yung sagot sa problema mo, kasama mo rin sa buhay. Kasama nila yung bata eh. Amen po ba? At kung minsan, kung susubukan lang nating maghanap, kung susubukan lang natin talaga na ipagkatiwala sa Panginoon, yung sagot sa problema mo ay kasama mo lang din. Kaya nga nasabi ko kanina, pinoproblema mo pa lang, may plano na ang Diyos. Nagbabala ka pa lang, may ginawa na ang Diyos. At sa totoo lang mga kapatid, poproblemahin mo pa lang, alam na ng Panginoon yung gagawin niya. All we have to do is admit we have limitations. All we have to do is to surrender everything to God. All we have to do is always give thanks. And then what? Doon natin makikita na may gagamitin ang Diyos ng mga taong hindi mo aasahan na sila palang makakatulong sa'yo. Sino makakapag-akala na yung bata pala ang makakatulong sa problema nila? Si Felipe na may problema, 8 months na sahod, di natin mapapakain yan. Isang simpleng bata lang pala yung gagamitin ng Panginoon para masolve yung napakalaki nilang problema.
Kapatid, yung problema mo, baka simple lang ang solusyon na yan. At kung susubukan lang nating ipagkatiwala sa Panginoon, yung sagot sa problema mo, hindi mo lang alam, matagal na palang ibinigay sa'yo ng Diyos. Amen? Kaya, mga kapatid, kagaya po ng batang ito, ipagpasalamat din po natin yung mga taong ginagamit ng Panginoon para makatulong po sa buhay natin. Pagpasalamat natin yung mga instrumento ng Diyos para kung sakali mang meron tayong pangangailangan, may mga taong nagagamit ng Diyos para punuan yung ating mga pangangailangan. I personally, mga kapatid, hindi na ako magpapangalan, but I thank God for those people na ginagamit na instrumento ng Panginoon para ano? Para patuloy na makatulong. Makatulong dun. Kasi sa totoo lang, may limitasyon tayo eh. Hindi mo talaga kaya mag-isa lang. That is why you need other people. You need others' help. At yung tulong ng iba, kayo naman gagaling yun, kayo naman magsisimula yung sa Diyos. Nagagamit sa kanila para ano? Para makatulong sa'yo. Alam nyo mga kapatid, ano lang yung pwedeng humadlang para hindi ka makailangan ng tulong ng ibang tao? Ano na lang ang pwedeng humadlang sa'yo para hindi mo kailanganin ng tulong ng iba? O, hindi ko kailangan ng tulong, kaya ko naman mag-isa. Ano tawag po ron? Ano tawag po ron? Pride. Pwede naman sabihin ni Lord, okay lang, maghihimala naman ako. Ibigay mo na sa bata yung 5 tinapay, 2 isda. Total, maghihimala naman ako eh. Pero hindi, kinuha niya eh. Sign of what? Sign of humility. Na kahit konti, alam ng Panginoon, malaking bagay ito. Amen po ba? Sa totoo lang, isang tao mapagpakumbaba, mapagpasalamat din yan eh. Bigyan mo ng konti, ako po, maraming salamat po. Malaking bagay po ito. Amen po ba? Yun yung taong humble. Kaya nga magkasama yan eh. Pag humble ka, grateful ka. Pero subukan mo na hindi humble ang isang tao. Hindi rin magiging grateful. Pag binigyan mo, ito lang. Nagbigay ka pa. Sa'yo na lang. Amen po ba? Pangalawang lesson. Kaino ibinigay yung 5 tinapay at 2 isda? Sa Panginoon. Pansinin natin, nagsimulang dumami yung isda at tinapay. Yung konting meron sila, nagsimulang dumami nung ipinagkatiwala ito at ilagak sa kamay ng Panginoon. Ano ibig sabihin mga kapatid? Gaano man kaliit yung meron ka ngayon, kapag inilagak natin ito sa kamay ng Panginoon, magagawa niya itong pasaganain at pagpalain para matugunan yung lahat ng ating mga pangangailangan. Ipagkatiwala lang po natin sa kamay ng ating pong Panginoon. Huwag mong hawakan. Bitawan mo. Pakisabi mo sa katabi mo, bitawan mo. Yung hangganan ng kakayanan mo, bitawan mo. Yung limitasyon mo, bitawan mo. Admit. Aminin mo, Lord, di ko kaya. Pero Lord, binibigay ko na sa'yo. Pero pag ibinigay mo sa Panginoon, bitawan mo. Minsan kasi problema, nakikipaghilahan tayo sa Panginoon eh. Lord, binibigay ko sa'yo, pero Lord, teka lang. Pero Lord, sa'yo na. Pero Lord, teka, gagawin ko muna. Baka may magagawa pa ako. Pero pag nagsimula na tayong ipagkatiwala talaga lahat sa Panginoon, at sinabi natin, Lord, hands off na ako sa sitwasyon na ito. Then doon natin makikita kung paano maghimala ang Diyos sa ating mga buhay. Bakit? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ikalawang Korinto chapter 9 verse 8, at kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa lahat ng pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Ulitin ko, hindi lang material na bagay pinag-uusapan natin dito. Yung lahat ng hindi mo kayang gawin. Di mo pa kayang magpatawad, magpapasko na. Pero pag ipinagkatiwala mo, Lord, di ko kaya. Sinusuko ko ang lahat sa'yo. Itong tao na ito, di ko kayang patawarin ito. Pero Lord, sinusuko ko ang lahat sa'yo. Binibitawan ko na siya. Anong sabi diyan? Kayang pasaganahin ng Diyos yung biyaya sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. Para sumagana tayo sa mabubuting gawa. Pangatlong lesson, pinatipon ng Panginoon. Ilan yung natipon? Naalala nyo po ba? Hindi ko na babalikan. Ilang kaing? Ilang kaing po? Yung makakasagot, pwede na pong umuwi. Joke lang po. Ilang kaing? 12 kaing.
Ipinatipon ng Panginoon. Sige, balikan po ulit natin. Meron po akong gustong babasa natin dyan. Ano po sabi? Kaya't sabi diyan, tipunin ninyo mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Meaning, mga kapatid, ayaw ng Panginoon na may nasasayang. Ayaw ng Panginoon na meron pong nasasayang doon sa mga pagpapala na ibinibigay niya sa ating mga buhay. At kung minsan yung pong nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kakapusan, kapag di natin naingatan yung mga pagpapalang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sabi nga po ni Miles Monroe, anything we cannot manage, ang sabi po roon, mawawala sa atin. Everything we cannot manage will be gone. Kapag di mo na-manage yung pamilya mo, it will be gone. Kapag di mo na-manage yung hanap buhay mo, it will be gone. Kapag hindi mo na-manage yung anumang bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, pwede po itong mawala. Bakit? Kasi ang Panginoon ayaw niya ng may nasasayang. Ano ibig ko sabihin? Material na bagay man, talento man, kakayanan man, panahon man, o pagkakataon man, lahat ng nasa atin ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sikapin nating mapahalagahan at huwag nating hayaang masasayang para hindi sa atin ito mawala. At hindi tayo makaranas ng kakulangan at kakapusan. Amen po ba? John chapter 6, verse 14, ano po sabi dyan? Nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoo nga. Totoong ito nga ang propeta na darating sa sanlibutan. Nang mahalata ni Jesus na sila lalapit at pilitin siyang gawing hari, siya'y muling umalis na nag-iisa patungo sa bundok. Ipinapakita po rito na gusto ng mga tao na gawin siyang hari. Bakit? Nangangahulugan po na yung mga tao na ito ay may mas malalim na pangangailangan sa buhay, hindi lamang po ang makakain at mabusog. Pero bakit umiwas ang Panginoon? Bakit hindi ho niya hinayaan na gawin siyang hari nung pong mga tao? Hindi po ba yun naman talaga ang purpose? Bakit siya naparito? Para maghari siya sa ating lahat? Pero dahilan ng Panginoon? Alam niyo po ba kung bakit? Ito po'y sa akin lang. Dahil maaaring nakita ng Panginoon na mali ang motibo ng tao, kaya gusto siyang gawing hari. Ninais lang nila na gawin siyang hari dahil sa sila'y nakakain at nabusog sa pagsunod nila, bunga ng pagsunod nila sa Panginoon. Ito, pakinggan niyo mga kapatid. Hinahabol at hinahanap nila ang Panginoon dahil ang nasa isip nila palagi, penge noon. Hinahabol at hinahanap nila ang Panginoon dahil ang nasa isip nila palagi, penge noon. John chapter 6:26, sinagot sila ni Jesus. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kung hindi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Tulad ng mga taong ito, meron din mga nabubuhay sa panahon natin ngayon na kaya lamang lumalapit at sumusunod sa Panginoon ay para sa mga pagpapala na kanilang makukuha. Yes, kaya po tayong pagpalain ng Panginoon. Kaya niyang gawin ito sa ating mga buhay. Pero hindi lang dahil sa pagpapala, kaya tayo lalapit sa Kanya. Kung hindi dahil nauunawaan natin na karapat-dapat ang Diyos sa ating taus-pusong pagpupuri at pagsamba. Amen po ba? Kaya kang pagpalain ng Panginoon. That is a given fact. Wala tayong pagtatalunan. Kayang gawin ng Diyos ang lahat. Pero mga kapatid, tiyakin po natin na kaya tayo sumusunod sa Kanya, na kaya tayo naglilingkod sa Kanya, hindi lang dahil sa kaya niyang gawin, kung hindi dahil kung sino siya sa ating mga buhay. Siya ay Diyos na karapat-dapat sambahin, na karapat-dapat paglingkuran, at karapat-dapat pag-alayan ng ating mga buhay. Amen? Matthew 6:31. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot. Sapagkat hinahanap ng mga hintil. Sino mga hintil? Mga taong walang pananalig sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ito. Batid ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano dapat nating gawin? Ano dapat nating habulin o hanapin? Verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian
at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ulitin ko po mga kapatid, huwag nating habulin at hanapin yung ating mga pangangailangan. Ang habulin at hanapin natin ay ang Panginoon. Alam ng Diyos Ama yung lahat ng ating pangangailangan. Ang kailangan lang po natin gawin ay magpasakop tayo sa kanyang paghahari at mamuhay po tayo ayon sa kanyang katwiran. Ano man yung ating kakulangan, ano man yung ating pangangailangan, nakikita po ito ng Diyos. Alam po ito ng Panginoon. Pero kailangan po nating unahin siya. At kailangan nating lumakad ayon sa kanyang katwiran. At doon natin makikita kung paano kikilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Tandaan po natin, na ang sabi po rito sa Ephesians chapter 3 verse 20. Ito na po yung aking last verse. Pakibasa ba't sabay-sabay? Sa Diyos na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Ano ibig sabihin ito mga kapatid? Tiyak. Tiyak na magagawa ng Diyos ang lahat sa ating pong mga buhay. And there is no question about that. Beyond our limitations, beyond our imagination, sa pamamagitan ng kapangyarihan niya na ano raw, na naghahari sa atin. So, ibig sabihin mga kapatid, yung ating mga kakulangan, yung ating mga limitasyon, yung ating mga kahinaan ay nahahayag lang para hindi ka magtiwala sa sarili mo, kung hindi para umasa ka sa lakas, sa biyaya at sa kapangyarihang nanggagaling sa ating Diyos na nasa bawat isa na po sa atin. Amen po ba? Kapatid, nasa atin na po yung kapangyarihan ng Diyos. Kailangan lang po natin itong angkinin at kailangan lang po na patuloy tayong mamuhay ayon sa kapangyarihan at sa lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Tayo po tayong lahat.